Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na mukha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Oslo sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Oslo. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 86 na kabanata. Ang talata po ay 4. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluway tumatawag. Panginoon, lingkod mo'y dulutan ng galak, pagkat sa iyo kaluluway tumatawa. Panginoon, lingkod mo'y tulutan ng galak, pagkat sa'yo kaluluway tumatawa. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulong at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po may nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming iniling. Lord, kami linisin sa lahat naming karumihan. Lord, yung mga bagay na aming inisip, sinabi, ginawa na hindi nagbigay kaluguran sa iyo. Dasal namin ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang pumawi sa lahat ng kasalanan ito. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Oslo sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Oslo nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Yeso Kristo sa bayan ng Oslo. Maraming salamat po. Aming pag-asa, tinugon nyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Genesis, 45 kabanata. Ang talata po ay 1 hanggang 8. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid.
na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit, huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sabihin, sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipo lang ating lahi. Kaya't hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong ihip. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating mababatid kung paanong si Jose ay buong pusong nagtapat ng katotohanan sa kanyang mga kapatid. Ito po matapos na kanyang ipalagay yung kanyang inuman, yung pilak na inuman niya, sa sako ni Benjamin. At sa pagkakataong ito, hindi niya na makontain yung kanyang sarili. Sobra na yung bigat ng kanyang dinadala. Kaya, ipinahayag niya sa kanila ang katotohanan na siya si Jose, ang kanilang kapatid. Alam niyo po, habang nagbubulay-bulay ko ang talatang ito, sa aking puso ay napakaliwanag nung pagmamahal na kanyang tinataglay sa kanyang mga kapatid. Wala po tayong makakapa na kaisipan ng paghiganti. Bagkus, yung pagnanais na maipabatid sa kanyang mga kapatid yung kabutihang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Siyempre, pinaalis niya muna ah, yung kanyang mga alipin, yung kanyang mga kasamahan ng mga Ehipsyo, no? Sabi niya, sige, iwanan niyo muna kami. Tapos, ang sabi po ng banal na kasulatan, sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. So, yung balita, mabilis na nakarating sa palasyo. Inamin niya na siya si Jose. At ang kanyang sumunod na tanong, buhay pa ba talaga ang ating ama? Alam niyo po yung naramdaman ko yung kanyang pagnanais na maipabatid sa kanyang ama na siya ay totoong buhay pa. At syempre, ah, kapag Diyos ko, kayo nagplano na ipagbili yung inyong kapatid. Ano? So, iniisip nila, patay na 'to, no? Oo, oo, kasi yun yung kanilang kwento. Pero sabi niya, "Lumapit kayo. Ako nga si Jose, ang kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto." Alam niyo, isang katotohanan na kung magbibilangan lang tayo ng mga hindi magagandang ginawa, didiretsuhin ko na para sabihin niyo sa akin, paligoy-ligoy pa ako. Kung magbibilangan lang tayo ng kasalanan sa ating mga kapatid, talagang wala na paligoy-ligoy. Sa mga kapatid natin, alam niyo, naniniwala ako, magugulantang tayo. Kasi
mamamangha tayo na we are able to perform or do such evil deeds sa mga kapatid natin, sa mga kapamilya natin. Pero sa katotohanan, sino ba naman ang makakapanakit sa mahal mo kung hindi yung nagmamahal din sa kanya? Iba po, mas masakit, mas mas mahal mo, mas masakit yung maari mong magawang kasalanan. At ito po, yung nangyari kay Jose, ano po, sa kanyang mga kapatid. Pero, sabi niya, huwag niyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Nakakamangha po yung kaisipan na tinaglay niya. Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito. Kaya walang paninisi sa kanyang puso. Alam niyo po, kung mauunawa natin na, nangyari to dahil dito, dahil dito, ito, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero eventually, makikita natin. Alam niyo po, meron akong isang karanasan na labis po akong nasugatan, labis po akong nasaktan. Pero, alam niyo po, habang tinitingnan ko, oo, sakit yung itsura nung una. Pero habang tumatagal, ginagawang maliwanag ng Panginoon sa akin na yung sakit na yun ang naghanda sa akin, ang nag-ingat sa akin, ang nagbantay sa akin, patungo sa akin, ganap na paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Samantalang kapag tinignan mo yung pangyayari at nag-focus ka lang dun sa sakit, ako, baka makapanakit din po ako. Pero, nung ipinakita ng Panginoon sa akin na pinayagan ng Diyos ito, ipinadala ng Diyos ang pangyayaring ito upang ihatid ako sa kasalukuyan kong kalagayan. Ako po labis na namangha. Alam niyo po, hindi naman po kasing dakila nitong nangyari kay Jose. Pero, alam niyo ang ipinaisip ng Panginoon sa akin. Kung nagawa ng Diyos ito kay Jose, ibig sabihin, magagawa din ito o ginagawa din ito ng Panginoon sa atin. Napakahalaga na ating maunawa na ang paglakad, ang pagtanggap dun sa mga mukhang napakabigat na pangyayari sa ating mga buhay ay paghahanda para sa dakilang bagay sa ating lahat. Mga kapatid, napakadakila po ng pangyayaring ito sa buhay ng lingkod ng Diyos na si Jose. Pero, nakatutuwa sapagkat ako po ang tingin ko, inalis ng Diyos yung piring sa kanyang mata. Hallelujah. Ginawang maliwanag ng Panginoon para sa kanya. O itong dahilan kung bakit pinayagan kita na dumaan sa mga pangyayaring ito. Mga kapatid,
Meron ba tayong mga pinagsisisihan? Meron bang hanggang ngayon ay sakit, dusa, paghihirap na tinataglay natin? Gusto ko pong malaman ang Diyos ang umayag na dumaan kayo sa sitwasyon na yan kasi may dakilang bagay na nasa unahan. Kung dumadaan pa lang kayo, ingat kayo sa mga salita na sasabihin. Iisipin, sisisihin. Kasi sabi ni Jose, huwag niyong sisihin ang inyong mga sarili. Kapag iniisip ng mga tao, kaya ako gaganito kasi naalala ko po si isang lingkod ng Diyos na meron siyang ginawang pagbabago sa kanyang buhay na tila napaka higpit, di magandang karanasan. Pero alam niyo po, inihagan ng Panginoon yun. Kasi gusto abutin ng Panginoon yung mga taong katulad niya nagkamali. At ngayon, lumalapit at nagliling sa Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay naliwanagan ng iyong salita. Panginoon, ang kadahilanan kung bakit naririto kami. Kung bakit nagaganap namin, nangyayari sa amin ang mga bagay na nagaganap. Lord, kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat samantalang ang aming tingin ay hindi maganda, malungkot, nahihirapan kami, Lord, sa oras na ito. Kami nagagalak sa iyong piling sapagkat tunay. Nayagan mo ito upang kami tagumpay. At Lord, aming idinudulog sa iyo yung mga susunod na panahon na kami po ay lalakad sa landas ng katagumpayan. Pawiin mo po ang anumang pagyayabang. Pawiin mo po ang anumang kaisipan na magdudulot ng hindi mainam para sa iyong pangalan. Lord, dayaan mo na mapawi sa amin ang pagmamataas. Dasal namin na ang kapakumbabaan ng aming manulubos ang siyang aming taglayin upang katulad ng aming nunong Jose, aming masambit. Hindi kayo ang nagpadala sa akin sa Ehipto, hindi ang Diyos. Maraming salamat po. Ang aming panalangin, patuloy kaming magkaroon ng kapayapaan, patuloy kaming magkaroon ng kapanatagan, at dito manggaling ang pananampalataya, dito manggaling ang kakayahan at kapangyarihan na lumakad at sumunod sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat. At ang aming tunay na pinananampalatayanan, kami po ay matagumpay sa landas na inyong itinatag. Lord, namin din pong idinudulog sa iyong bayan ng Oslo, sa probinsya ng aming panalangin. Ikaw po ang pumilos sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo. Dasal namin ang unawaan. Dasal namin ang pagpapakumbaba. Dasal namin ang pagkakaisa na siyang magdulot upang maitatag ng Santong Espiritu ang altar para sa aming manunubos. Hiling namin namang Diyos na sa altar na ito ay makapaghandog ng pagpupuri, pagsamba at pagkilala sa iyo. At tunay na dumaloy ang iyong spirito at kapangyarihan sa bayan ng Oslo. We declare the power of revival
revival upon the body of Christ sa bayan ng Muslim. Ayan mong dumaloy dito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Ipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang kaunlaran at maranasan din sa buong Luzon, Visayas at Mindanao upang mapangyari at matupad ang tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin na makapangyarihang pagkilos ng iyong Santong Espiritu upang matupad, Panginoon, ang pinakamamahal na bayan, ang iyong pagkatawag. Sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government, we declare the fear of the Lord sa aming gobyerno. Ikaw ang patuloy na magtatag ng tunay na pagtitiwala at pagkatakot sa iyo at tunay walang kasinungalingan ng away magtagumpay sa aming gobyerno. Kung hindi ang katapatan na nagmumula sa iyo. Father, we ask, continue to convict our government officials of their sins at hayaan mong manumbalik sa iyo at tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas. We also pray sa mga misyonero namin, sa mga OFW na tinawag mo bilang overseas, Filipino witnesses, sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ikaw ang magkaloob sa kanila ng kakayahan upang ipahayag ang iyong katotohanan at patuloy na samahan mo sila at ikaw ang pumilos sa puso na makapakikinig sa kanilang mga salita. Hiling din po namin ang iyong pagsama sa aming mga training agencies katulad po ng Main Life, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church, Renewal, Asia Pacific International Institutes. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan sa mga ministeryong ito upang magtagumpay para sa kalooban. Amin din pong hinihiling ang iyong tagumpay para sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kumilos ka po ng may kapangyarihan sa mga bayan mo. Mapangyari ang dakilang kalooban na maipahayag ang iyong katotohanan at tunay na dumaloy ang iyong kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan, China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. We declare the fire of revival. At hiling namin, Panginoon, ang mga bansang ito'y magamit upang ihatid ang iyong salita sa mga nangangailangan. We also pray for peace over Israel sapagkat batid namin kalooban ng bayang Israel ay magtagumpay para sa iyong kapurihan. Maraming salamat. Aming pag-asa at tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan po salita ito ang basubas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this no house and lot with parking, with a no vehicle, and with a flourishing business. Jesus' name. Amen.
amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.